Isang tunog lang. Isang simpleng ping mula sa kanyang computer ang nagpatigil sa mundo ni Lika. Sa gitna ng masayang harutan at kwentuhan ng mga katrabaho niya sa opisina, tila huminto ang pag-ikot ng lahat. Ang ingay ay naging isang mahinang ugong na lang sa kanyang tainga. Automatikong napadako ang kanyang mga mata sa screen. Sa sulok, isang notifikasyon ng email ang lumitaw, at ang subject line pa lang ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Joyous announcement, the union of Kenjiro Alfonso and Chlo Sandoval. Isang malamig na takot ang biglang gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang buong katawan. Ito na. Ang kinakatakutan niyang araw sa loob ng 5 taon. Napalunok siya, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang anunsyo ng kasal ng lalaking ama ng kanyang 4 na anak. Ang lalaking minsang dumurog sa kanyang puso at pagkatao. Wow, finally! Official na, sigaw ni Maritz mula sa kabilang cubicle na siyang nagpabalik kay Lika sa realidad. Tingnan nyo, may picture pa. Grabe, bagay na bagay talaga si Sir Ken at Ma'am Chlo. Segunda naman ni Brenda, halos magkandara pa sa pag-zoom in sa litrato sa kanyang monitor. Napilitan si Lika ng umiti. Isang pilit na ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi, sapat lang para maramdaman ang sakit at manatiling nakatapak sa lupa. Sa paligid niya, lahat ay nagbubunyi. Para sa kanila, ito ay isang fairy tale. Isang perpektong sifi na ikakasal sa isang magandang heredera. Isang pagsasanib ng 2 makapangyarihang pamilya. Pero para kay Lika, ito ang opisyal na pagtatapos ng anumang munting pag-asa na minsan niyang pinanghawakan. Ito ang pader na tuluyan ng maghihiwalay sa mundo ni Kenjiro Alfonso at sa lihim na mundong binuo niya para sa kanilang mga anak. Hay, Lika, okay ka lang? Tulala ka dyan, puna ni Maritz. Mabilis na umiling si Lika at muling ngumiti. Ha? Ah, naman. Nakakatuwa para kay Sir Ken. Ang mga salitang iyon ay parang laso na dumaan sa kanyang dila. Habang abala ang lahat sa pag-uusap tungkol sa detalye ng engagement ring at sa posibleng ingranding kasalan, muling hinarap ni Lika ang kanyang trabaho. Nag-type siya ng mga report, sumagot ng mga tawag, at nagsaayos ng schedule ni Sir Ken, ang kanyang boss, ang CEO, ang lalaking hindi man lang siya magawang tignan sa mata sa tuwing nagkakasalubong sila sa hallway. Para kay Ken, isa lang siyang ordinaryong sekretarya. Isang anino sa opisina. Ngunit sa bawat pagpindot niya sa keyboard, bumabalik ang mga alaala. Isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng mamahaling pabango na kumapit sa kanyang damit. Ang bigat ng braso nito sa kanyang balikat habang inaalalayan niya ito papasok sa isang hotel room dahil sa kalasingan. Ang mga salitang pabulong nito na hindi niya maintindihan. At ang paggising niya kinaumagahan, mag-isa, nilalamig, at wasak, sa isang kwartong hindi kanya, na maisobreng naglalaman ng perang tila kabayaran para sa kanyang pagkatao. Pagkatapos noon, wala na. Katahimikan. Tinalikuran at kinalimutan. Napakurap si Lika, itinaboy ang mapait na alaala. Hindi ito ang oras para maging marupok. Kailangan niyang maging matatag. Para sa 4 na maliliit na dahilan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang matapos ang araw ng trabaho, halos liparin ni Lika ang daan pa uwi mula sa abalang mundo ng Makati patungo sa simple nilang tahanan sa Quezon City. Sa bawat metro na inilalayo niya sa Alfonso Prime Holdings, unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib. Pagbukas pa lang niya ng pinto, isang masayang kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mommy! 4 na maliliit na boses ang sabay-sabay na tumawag sa kanya. 4 na pares ng maliliit na paa ang tumakbo para yakapin ang kanyang mga binti. Agad na napalitan ng init ang panlalamig na kanina ibumabalot sa kanya. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang lakas. Kian, dahan-dahan, baka masubsob ka, saway niya sa panganay na siyang pinakaseryoso sa 4. Mommy, Kyle took the robot, sumbong ni Kayla, ang kakambal ni Kyle na laging may reklamo. Did not. You broke it, ganti naman ni Kyle. At si Ify, ang bunso at prinsesa ng pamilya, ay nakayakap lang sa kanyang binti, hawak ang isang libro ng pambatang kwento. Mommy, read for me. Napangiti si Lika, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Pinisil niya ang pisngi ng bawat isa. Okay, tama na yan.
Kakain muna tayo tapos magbabasa tayo ng kwento, okay? Habang pinapakain niya ang kanyang tike quad, naririnig niya ang malakas na ingay ng konstruksyon mula sa katabing bahay. Ang malaking mansyon sa tabi nila. Ang mansyon na iyon ang dating pag-aari ng kanyang mga magulang. Ang tahanan kung saan siya lumaki, puno ng masasayang alaala. Ngunit kinailangan itong ibenta nang pumanaw sila at baon sila sa utang. Ngayon, pagkatapos ng ilang taong pagiging abandonado, mayroon na itong bagong may-ari. Pagkatapos ng hapunan, habang dinuduyan niya si Eve para patulugin, lumapit siya sa bintana ng kwarto. Tanaw mula roon ang kabuuan ng mansyon. Halos tapos na ang renobasyon. Mukha itong bago, grande at malamig. Ang ganda na ng bahay sa tabi, ano? Napalingon si Elika. Ang kapitbahay niyang si Aling Nena ay nagdidilig ng halaman sa bakuran nito. Opo nga po, Aling Nena. Malapit na sigurong lumipat ang may-ari, sagot niya, habang mahigpit na niya yakap si Ise. Narinig ko sa mga trabahador, sikat daw at ubod ng yaman ang bagong may-ari, masayang kwento ni Aling Nena. Ise daw ng isang malaking kumpanya. Ikakasal na nga raw Alfonso, ano nga ba yung pangalan? Alfonso Prime Holdings. Bawat salitang binitawan ni Aling Nena ay parang dagok sa dibdib ni Lika. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Alfonso, halos pabulong niyang tanong. Ang pangalan daw ng sihi, Kenjiro Alfonso. Nako, Lika, baka swertehin tayo at maging mabait na kapitbahay. Hindi na narinig ni Lika ang mga huling sinabi ni Aling Nena. Ang tanging umalingaw sa kanyang isipan ay ang pangalang iyon. Kenjiro Alfonso. Ang kanyang ligtas na kanlungan, ang tahanan kung saan niya itinatago ang kanyang mga anak mula sa mundo, ay magiging katabi na ngayon ng pinakamalaking banta sa kanilang buhay. Ang kanyang nakaraan at kasalukuyan ay magbabanggaan sa dalawang bahay na pinaghihiwalay lang ng isang pader. Parang mabibingi sa lakas ng kabog ng sariling puso, nakatitig lang si Lika sa mansyon. Ang dating tahanan niya, ngayon ay magiging tahanan ng lalaking sumira sa kanya. Habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula roon, bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Kahit malayo, kilalang-kilala ni Lika ang tindig na iyon. Ang paraan ng pag-aayos nito sa kwelyo. Ang malamig at makapangyarihang aura. Si Kenjiro Alfonso. Huminga ito ng malalim, tila sinusuri ang bagong pag-aari. At sa isang iglap na halos ikahinto ng paghinga ni Lika, itinaas nito ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay dumaan sa mga kabahayan, at sa isang nakakakilabot na segundo, tila tumama ang mga iyon direkta sa bintana kung saan siya nakatayo. Napaatras si Lika na itago ang sarili sa dilim ng kwarto. Ang kanyang puso ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Nagsimula na ang bangungot. Pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa buong pagkatao ni Kenjiro Alfonso habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng kanyang bagong mansyon. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang barnis ay humahalo sa hangin, ngunit para sa kanya, amoy obligasyon ang lahat ng ito. Ang bahay na ito ay hindi pinili dahil sa gusto niya, ito ay isang strategic move. Isang simbolo ng tagumpay na kailangan niyang ipakita sa mundo, lalo na ngayong malapit na ang kasal nila ni Chlo. Isa pang strategic move. Niluwagan niya ang kurbata sa kanyang lieg at minasahe ang kanyang sentido. Kanina lang sa opisina, tila walang katapusan ang mga pulong. Mga numero, projections, mga problemang kailangan ng solusyon. At pagkatapos ang anunsyo ng kasal. Nakita niya ang kislap sa mata ng mga empleyado, ang mga bulungan ng pagbati. Ngunit para sa kanya, isa lang itong transaksyon na malapit ng makumpleto. Naglakad siya patungo sa malaking glass door na nakaharap sa hardin sa likod. Ang dating magulong espasyo ay isa na ngayong perpektong tanawin, damong bagong tabas, mga halamang maayos na nakatanim, at isang maliit na fountain sa gitna. Perpekto. Kasing perpekto at kasing lamig ng kanyang buhay. Kagabi, nang dumaan siya rito, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa isa sa mga maliliit na bahay sa tabi. Isang kakaibang pakiramdam na mabilis din niyang isinantabi. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na hardin, may narinig siyang isang bagay na hindi inaasahan. Tawanan.
Hindi lang isa, kundi maraming maliliit na boses na nagtatawanan. Nagmula ito sa kabilang pader, sa maliit at simpleng bahay na katabi ng kanyang mansyon. Napahinto si Ken. Ang tunog ay tila isang dayuhan sa kanyang mundo ng katahimikan at kaayusan. Ken, bilis! Habulin mo ako, isang tinig ng batang babae ang sumunod, puno ng kagalakan. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ken, isang ngiting hindi niya namalayan, isang reaksyong hindi pamilyar sa kanyang mga kalamnan na sanay sa seryosong ekspresyon. Mabilis niya itong binura, tila nahuli ang sarili sa isang kahinaan. Ngunit ang tunog ay nagpatuloy. Mga hagigikan, mga sigawan ng laro, ang tunog ng maliliit na paang yumayapak sa damuhan sa kabilang bakod. May isang kakaibang kapayapaan sa ingay na iyon. Isang payapang hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng kahit anong matagumpay na business deal. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, at ang matinis na tunog niyon ay tila isang panggising na marahas siyang hinila pabalik sa kanyang sariling mundo. Nakita niya ang pangalan sa screen, Chlo Sandoval. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hello, sagot niya, ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at pormalidad. Ken, darling. Nasaan ka? I've been calling your office. Sabi nila umalis ka na raw. Did you forget? Mayroon tayong dinner meeting with the wedding planner tonight, bungad ni Chlo. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pagkairita at pagkontrol. Napapikit si Ken. Nakalimutan nga niya. I'm at the new house, Chlo. Just checking on the final touches. Oh, good. Is it perfect? I want everything to be perfect. Sinabi ko na sa interior designer na palitan yung chandelier sa dining area. It looks cheap. At yung guest list, Ken, we need to finalize it. My mother wants to add a few more names from her club. Walang katapusang detalye. Walang katapusang pangangailangan. Walang katapusang perpeksyon. Okay, Chlo. I'll handle it. I'm on the way, sagot niya, gusto na lang tapusin ang usapan. Habang kausap si Chlo, ang kanyang mga mata ay muling napadako sa kabilang pader. Sa likod ng mga reklamo tungkol sa chandelier at guest list, naririnig pa rin niya ang mahinang alinggaw ng tawanan. Dalawang magkaibang mundo. Ang isa ay puno ng obligasyon at mga inaasahan. Ang isa ay puno ng buhay. Okay, see you, darling. Don't be late. Binaba ni Chlo ang tawag. Katahimikan. Muling bumalik ang katahimikan sa kanyang malawak na hardin. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila mas mabigat, mas malungkot. Naramdaman niya ang isang pangulila sa isang bagay na hindi niya maintindihan. At sa sandaling iyon, isang maliit at makulay na bola ang lumipad mula sa kabilang bakod, umikot sa hangin, at gumulong sa damuhan bago huminto malapit sa kanyang paa. Napatingin siya rito. Isa itong simpleng goma na bola, medyo luma na at may mga gasgas. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay ang nakaguhit dito gamit ang isang itim na marker, isang humingiting mukha na simple at hindi perpekto ang pagkakatraso. Isang guhit bata. Yumuko si Ken at pinulot ang bola. Magaan ito sa kanyang kamay. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang nakadrawing ng ngiti. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ang simpleng bagay na ito ay nagdulot ng kakaibang kurot sa kanyang dibdib. Isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi gawa sa pera. Isang tinig ng bata ang muling narinig niya, ngayon ay maihalong pag-aalala. Hala, yung bola ko. Hindi na siya nag-isip pa. Dala ang bola, naglakad siya patungo sa pader na naghihiwalay sa dalawang mundo. Isang mataas na pader na semento, ngunit sa isang bahagi, may mga lumang kahoy na nagsisilbing bakod. May isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tabla, sapat lang para sumilip. Dahan-dahan, itinapat niya ang kanyang mata sa siwang, dala ng isang kuryosidad na hindi niya karaniwang nararamdaman. Ang kanyang hininga ay biglang napigil. Sa kabilang bakuran, sa ilalim ng papalubog na sikat ng araw, nakita niya hindi lang isa, kundi 4 na anino ng maliliit na bata. 4. Isang batang lalaki na mukhang pinakamatanda, 2 magkasing laki na tila naghahabulan, at isang maliit na babae na nakaturo sa direksyon niya. 4 na maliliit na nilalang na puno ng enerhiya at sigla. Hindi niya makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Mga silhouette lang sila laban sa nag-aagaw na dilim at liwanag.
Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanilang pagtakbo, pagtawa, at paglalaro, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa kanya. Isang pangingilabot. Isang pakiramdam na pamilyar. Isang pakiramdam ng ikivu. Tila may isang piraso ng palaisipan sa kanyang isip na gustong kumawala, isang alaalang matagal nang nakabaon. Bakit parang nakita na niya ang eksenang ito dati? Bakit ang bilang na 4 ay tila may kahulugan? Nakatayo lang siya roon, hawak ang bola, nakasilip sa siwang, habang ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis sa isang dahilan na hindi niya pa naiintindihan. Ang bawat araw ay isang paglalakad sa alambre. Iyan ang naging buhay ni Lika simula nang malamang si Kenjiro Alfonso na ang bagong kapitbahay. Ang kanyang munting tahanan, na dati isang ligtas na santuwaryo, ay naging isang kulungan na puno ng takot. Ang bawat ingay mula sa kabilang pader, ang ugong ng sasakyan, ang pagbukas ng gate, ang mahinang tunog ng musika, ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang pinakamahirap ay ang pagpapaliwanag sa mga bata. "Mommy, bakit hindi na po tayo pwedeng maglaro sa labas?" Tanong ni Kyla isang umaga, habang inaayusan niya ito ng buhok. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Pumait ang lalamunan ni Lika. Paano niya sasabihin sa mga anak na ang dahilan ay nakatira sa kabilang bahay? Na ang halimaw sa ilalim ng kanilang kama ay totoo at natutulog lang ilang metro ang layo. Kasi medyo malamig sa labas, anak. At maalikabok pa dahil sa ginagawang bahay. Baka magkasakit kayo, pagsisinungaling niya, habang iniiwasan ang mga mata ng anak sa salamin. Isang kasinungalingan na alam niyang hindi magtatagal. Ang mga anak niya ay matatalino. Ramdam nila kapag may mali. Ang takot na ito ay dala-dala niya hanggang sa pagpasok sa opisina. Ang Alfonso Prime Holdings, na dati lugar lang ng trabaho, ngayon ay tila teritoryo ng kaaway. Bawat sulok, bawat hallway, ay isang posibleng lugar ng pagkikita. Bawat pagtawag sa intercom mula sa opisina ng Sihi ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi nagmula kay Ken. Nagmula ito sa babaeng malapit ng maging asawa nito. Isang hapon, habang abala si Lika sa pag-aayos ng mga dokumento, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang lumapit sa kanyang cubicle. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Busy as si B, as always. Ang boses ni Chlo Sandoval ay kasing tamis ng lason. Dahan-dahang lumingon si Lika. Nakatayo si Chlo roon, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, na may ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa kamay nito, isang tasa ng mainit na kape. "Good afternoon, Ma'am Chlo," bati ni Lika, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "I just came from a meeting with Ezri, wedding coordinator." Ang daming detalye. Nakaka-stress, sabi ni Chlo, na parang nagkukwento lang sa isang kaibigan. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri si Lika mula ulo hanggang paa. "Sometimes, I wish for a simpler life." Yung walang mga komplikasyon. Yung walang mga baggage mula sa nakaraan. "Don't you agree?" Hindi sumagot si Lika. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Naglakad si Chlo palapit sa kanyang mesa, kunwari itinitingnan ang mga papel. "Speaking of the past," bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. At sa isang kilos na sinadya, bahagyang tumagilid ang tasa ng kape sa kamay ni Chlo. Ang mainit na likido ay tumapon sa mga dokumentong inaayos ni Lika. "Oh my God! I'm so sorry," sigaw ni Chlo, na may pekeng pagkagulat. Agad na napatingin ang ibang mga empleyado sa kanilang direksyon. "Clumsy me." "Naku, ma'am, okay lang po," mabilis na sabi ni Lika, kumuha ng tissue at sinubukang iligtas ang mga nabasang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Let me help you," alok ni Chlo. Yumuko ito, at habang kunwari tumutulong, ibinulong niya sa tainga ni Lika ang mga salitang tuluyang nagyelo sa kanyang dugo. "May mga basura na dapat manatili sa nakaraan, Lika. Kapag pinilit mong isama sa kasalukuyan, nagiging mabaho at makalat. Siguraduhin mong malinis ang paligid mo." Itinayo ni Chlo ang kanyang katawan, muling ngumiti ng matamis sa lahat, at umarteng parang walang nangyari. "I'm really sorry about the mess. I have to go. Bye." Naiwan si Lika roon, nakatayo, nanginginig, habang pinupunasan ang mansa ng kape. Ngunit ang tunay na mansa ay nasa loob ng kanyang puso, isang mansa ng takot at pagbabanta.
Alam ni Chloe. Paano? Gaano nakatagal? Ang mga tanong ay bumagabag sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya, mas mahigpit ang kanyang yakap sa kakwad. Habang isa-isa niyang pinapatulog ang mga ito, pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha. Si Kian, na may seryosong ekspresyon kahit tulog, na namana ang kilay ni Ken. Si Kylie at Kayla, na magkayakap, parehong may maliliit na nuna sa ilalim ng mata, tulad niya. At si Evie, ang bunso, na may parehong hugis ng labi tulad ng ama nito. Sila ang kanyang buhay. Ang kanyang lahat. At hindi niya hahayaang sirain ni Chloe, o ni Numan, ang mundong ito. Ang pagbabanta ni Chloe ay hindi nagpatinag sa kanya, bagkus, nagbigay ito sa kanya ng isang desperadong determinasyon. Kailangan niyang umalis. Kailangan nilang makalayo. Naupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop. Habang ang apat na anghel ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, nagsimula siyang maghanap. Trabaho. Kahit anong trabaho. Sa Cebu, sa Davao, sa Iloilo. Kahit saan, basta malayo sa Makati. Malayo kay Ken. Malayo kay Chloe. Bawat pag-click ng mouse ay isang hakbang palayo. Bawat pag-type ng application letter ay isang panalangin. Para sa isang bagong simula. Para sa kaligtasan. Habang abala siya sa pag-scroll sa mga job listings, narinig niya ang tunog. Ding dong. Ang tunog ng doorbell. Napahinto siya. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang tumayo, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Naglakad siya papunta sa pinto at sumilip sa maliit na butas nito, ang e-magic eye. Ang kanyang mundo ay muling huminto. Sa labas ng kanyang pinto, sa ilalim ng mahinang ilaw ng beranda, nakatayo ang isang matangkad na anino. Isang aninong kilalang-kilala niya. Si Kenjiro Alfonso. At sa kamay nito, hawak niya ang maliit at makulay na bola ng kanyang mga anak. Napaatras si Lika, napasandal sa pinto, ang kanyang paghinga ay halos maputol. Tapos na ang laro. Ang pader sa pagitan ng kanilang dalawang mundo ay gumuho na. At ang kanyang pinakatatagong lihim ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Nakatayo si Ken sa harap ng isang simpleng pintuan na yari sa kahoy, hawak ang bola na tila isang kakaibang handog. Ilang minuto na siyang nag-aalinlangan. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Pwede naman niyang iutos sa katulong na ibalik ito. Pwede naman niyang ihagis na lang pabalik sa bakod. Ngunit may isang puwersang nagtulak sa kanya na siya mismo ang magdala. Gusto niyang makita kung sino ang mga may-ari ng masasayang tinig na sumira sa katahimikan ng kanyang perpektong mundo. Sa wakas, pinindot niya ang doorbell. Narinig niya ang mahinang tunog sa loob na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Naghintay siya. Tila walang tao. Aalis na sana siya nang marinig niya ang dahan-dahang mga yabag na papalapit sa pinto. Nang bumukas ito, isang maliit na siwang lang, isang pares ng mga matang puno ng pagkatakot ang sumalubong sa kanya. Mga matang pamilyar. Sir Ken. Natigilan si Ken. Ang babaeng nasa harap niya, ang kapitbahay niya, ang ina ng mga batang naglalaro sa kabilang bakod, ay ang kanyang sekretarya. Si Lika Santos. Ang babaeng tahimik na nagtatrabaho sa labas ng kanyang opisina, ang aninong madalas niyang hindi napapansin. Ang babae mula sa gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Lika, gulat niyang tanong. You live here? Ang gulat sa mukha ni Lika ay napalitan ng pamumutla. Tila nakakita ito ng multo. Mas lalo nitong isinara ang pinto, sapat lang para makita ang kanyang mukha. Oo po, sir. Dito po ako nakatira. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Itinaas ni Ken ang bola. Ito. Napunta sa hardin ko. Akala ko baka hinahanap na. Salamat po, sir. Mabilis na kinuha ni Lika ang bola, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Ken. Umiwas siya ng tingin na parang ang simpleng pagdampi na iyon ay isang apoy na nakapaso. Pasensya na po sa abala. Akma na niyang isasara ang pinto nang may isang maliit na boses na tumawag mula sa loob. Mommy, sino yan? Ang tinig ay malinaw at puno ng kuryosidad. Otomatikong napangiti si Ken. Sila ba ang may-ari nito? Tanong niya, itinuturo ang bola. Lalong nataranta si Lika. Opo, sir.
Pasensya na po ulit. Muli niyang sinubukang isara ang pinto. Ngunit hindi na napigilan ni Ken ang sarili. Ang kuryosidad na kanina pa niya nararamdaman ay mas lalong tumindi. Anak mo, tanong niya, sinubukang gawing kaswal ang tono. Ilang taon na siya? Opo, 5 na po, mabilis na sagot ni Lika, ang mga mata ay nakatutok sa sahig. 5. Ang numerong iyon ay muling umalinggaw sa kanyang isipan. 5 taon. Tamang-tama sa bilang. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Coincidence, sabi niya sa sarili. Maraming bata ang 5 taon ang edad. Naririnig ko sila palagi mula sa hardin ko. Mukhang masayang-masaya sila, sabi ni Ken, sinubukang pahabain ang usapan. Ano ng pangalan ng anak mo? Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lika. Tila nag-iisip ito ng isasagot. Yung marami po kasi sila, sir, mahina nitong sabi. Marami? Kumunot ang noo ni Ken. Akala ko sabi mo anak mo. Opo, mga anak ko po. 4 po sila, sagot ni Lika, ang boses ay halos hindi na marinig. 4. Ang bilang na nakita niya sa hardin. Ang kaba sa dibdib ni Ken ay nagsimulang maging isang tunay na pagdududa. 4. Quadruplets. Tumango si Lika, hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Wow, sabi ni Ken, hindi alam kung ano ang dapat sabihin. Ano na mga pangalan nila? Sa pagkakataong ito, tila wala nang magawa si Lika kundi sumagot. Huminga siya ng malalim. Si Ken po, si Kyle, si Kayla at si Izzy. KN. Kyle. Kayla. Aso. Lahat nagsisimula sa letrang E. Ne, tulad ng Kenjiro. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Pinakatitigan ni Ken si Lika, hinahanap ang anumang senyales, anumang bakas ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya lang ay purong takot. Isang takot na tila may malalim na pinanggagalingan. Nice names, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay tila nagmula sa malayo. CJ, I should go. Gabi na. Salamat po ulit, sir. Mabilis na isinara ni Lika ang pinto, na tila tinatakasan ang isang panganib. Naglakad pabalik si Ken sa kanyang mansyon, ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa tapat ng pintuan ni Lika. KN. Kyle. Kayla. Aso. 4 na anak. 5 taong gulang. At ang ina ay si Lika Santos. Ang babaeng kasama niya sa gabing iyon. Hindi. Impossible. Isang malaking koinsidensya lang. Isang napakalaking koinsidensya. Pumasok siya sa kanyang tahimik at malamig na bahay. Ngunit ang mga pangalan ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Lika. Ang panginginig ng boses nito. Hindi siya mapakali. Naupo siya sa kanyang leather na sofa, ngunit tumayo rin agad. Naglakad-lakad. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila hiwa-hiwalay at walang kabuluhan kung titingnan ng mag-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama, kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nalalaman. Tinawagan niya ang head ng human resources ng kanilang kumpanya. Rina, Ken Alfonso here. Sorry for the late call, sabi niya, sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. No problem, sir. What can I do for you? I need you to do a routine background check on one of our secretaries. Lika Santos. I just want to make sure all our employee records are up to date. Confidential, of course. Of course, sir. I'll email you her 201 file right away. Ilang sandali lang, tumunog ang kanyang laptop. May bagong email. Binuksan niya ito at i-download ang kalakip na dokumento. Pangalan, Likati Santos. Position, Executive Secretary. Petsa ng pag-umpisa lahat ay normal. Hanggang sa marating niya ang isang partikular na seksyon. Maternity leave. Petsa ng simula, 9 na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa hotel. Tumibok ng mas mabilis ang kanyang puso. Binasa niya pa. Number of dependents declared, 1. Isa. Ngunit sinabi ni Lika na 4 ang anak niya. 4.
Bakit isa lang ang idineklara niya? At bakit ang petsa ng kanyang maternity leave ay eksaktong-eksakto? Napatingin si Ken sa bintana, sa direksyon ng maliit na bahay sa kabila ng pader. Isang katotohanang napakapait, napakabigat, at napakaimposible ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ito koinsidensya. Ang pagkatok ni Ken sa kanyang pinto ay hindi lang gumising sa kanyang mga takot, winasak nito ang mga pader ng kanyang munting mundo. Simula ng gabing iyon, ang bawat segundo ay naging isang pakikipaglaban sa sarili niyang isipan. Hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang pagtataka sa mukha ni Ken, ang paraan ng pagkunot ng noo nito nang marinig ang mga pangalan ng kanilang mga anak. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang kanilang maikling pag-uusap. May nasabi ba siyang mali? Masyado ba siyang naging halata? Ang kanyang pagkatakot ba ang mismong nagturo dito sa katotohanan? Ang kanyang bahay ay hindi na isang santuwaryo. Ang bawat anino sa labas ng bintana ay tila isang espiya. Ang bawat sasakyang dumadaan ng mabagal sa kanilang kalye ay nagpapakaba sa kanya. Nagsimula siyang mamuhay na parang isang takas sa sarili niyang tahanan. Isang araw, habang pauwi mula sa trabaho, napansin niya ito. Isang itim na kotse na walang plaka sa harapan. Nakita na niya ito kaninang umaga malapit sa sakayan. Ngayon, nakasunod na naman ito sa kanyang sinasakyang jeep. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala. Nagkataon lang, Lika. Paranoid ka lang. Ngunit nang bumaba siya sa kanyang kanto, ang itim na kotse ay huminto rin sa di kalayuan. Nanatili itong nakaparada, ang mga bintana ay madilim at hindi aninag kung sino ang nasa loob. Mabilis na naglakad si Lika, halos takbuhin na ang daan pa uwi, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran, malamig at mapanuri. Ang takot na ito ay kinumpirma makalipas ang ilang araw. Sa parking lot ng opisina. Gabi na at halos wala ng tao. Naglalakad si Lika papunta sa sakayan nang may humarang sa kanyang dinadaanan. Si Chlo Sandoval, nakasandal sa kanyang mamahaling puting kotse, nakahalukip-kip at may isang malamig na ngiti sa mga labi. Nagmamadali ka yata, Lika, tanong ni Chlo, ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. Ma'am Chlo, gabi na po. Kailangan ko na pong umuwi sa mga anak ko, sagot ni Lika, sinubukang lagpasan ito. Ngunit humakbang si Chlo, muling hinarangan ang kanyang daan. Alam mo, naisip ko, baka nahihirapan ka na. Raising kids. Mag-isa. It must be tough. May kinuha si Chlo mula sa kanyang Hermes bag, isang makapal na brown envelope. Iniabot niya ito kay Lika. Ano po ito? Tanong ni Lika, hindi ito tinatanggap. Consider it a gift. A fresh start, sabi ni Chlo. Binuksan nito ang envelope at ipinakita ang laman. Mga bundle ng tig-1,000 piso. Makapal. Marami. That's 500,000 pesos. At may isa pa. May isa pa itong kinuha, isang plane ticket. One-way ticket to Cebu. Pwede kang magsimula ulit doon. Malayo dito. Tahimik. Para sa tahimik na buhay mo at ng mga bata. Napatingin si Lika sa pera, sa tiket, at pagkatapos ay sa mukha ni Chlo. Ang alok ay isang insulto. Isang sampal. Ang kanyang mga anak ay tinuturing na isang problema na pwedeng bayaran at itapon. Sa isang iglap, ang takot sa kanyang dibdib ay nahaluan ng isang nag-aalab na damdamin, galit. Ang galit ng isang ina. Hindi po mabibili ang mga anak ko, mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Chlo. Ang ngiti ni Chlo ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na titig. Dahan-dahan niyang isinara ang envelope. Okay, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. You chose the hard way. Iniwan siyang nakatayo roon ni Chlo. Ngunit alam ni Lika na hindi pa iyon ang katapusan. Iyon pa lang ang simula. Kinabukasan, ang kanyang pinakamasamang panaginip ay nagkatotoo. Pinayagan niyang maglaro ang mga bata sa kanilang maliit na hardin sa likod bahay. Saglit lang. Habang naghahanda siya ng merienda, sumilip siya sa bintana ng kusina para tingnan sila. Nandoon sila, naghahabulan, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw sa hangin. Ngunit may mali.
Sa dulo ng kanilang kalye, malapit sa isang puno, may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na jacket at baseball cap. Hindi ito pamilyar. At maihawak itong cellphone, nakatutok sa direksyon ng kanyang mga anak. Nakita niya ang flash. Kinukunan niya ng litrato ang kanyang mga anak. Isang primal na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Lika. Binitiwan niya ang hawak na pinggan na nabasag sa sahig. Tumakbo siya palabas ng bahay, hindi alintana ang kahit ano. Hi! Sino ise? Anong ginagawa, Adi? Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit at takot. Nagulat ang lalaki. Mabilis nitong ibinaba ang cellphone at nagmamadaling tumalikod at naglakad palayo, nawala sa isang eskinita. Nanginginig na nilapitan ni Lika ang kanyang mga anak. Kian. Kyle. Kyla. Ace. Pasok. Bilis. But mommy, we're playing, reklamo ni Kyle. Said, pasok, sigaw niya, isang bagay na bihira niyang gawin. Nagulat ang mga bata sa tono niya at nagmamadaling pumasok sa loob. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Niyakap niya ang kanyang 4 na anak, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Pinipigilan niya ang mga luhang gustong kumawala. Hindi. Hindi siya pwedeng maging mahina sa harap nila. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, naupo si Lika sa dilim, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay nakasusuklam. Sinubukan niyang tawagan ang isang kaibigan sa probinsya para itanong kung pwede silang makitira, ngunit puno na raw ang bahay nito. Wala siyang ibang mapupuntahan. Sila-sila lang. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang unknown number. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Binuksan niya ang mensahe. Isa itong litrato. Isang close-up shot ng kanyang 4 na anak na nagtatawanan sa hardin. Ang litratong kinunan kanina. Malinaw na malinaw. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling text message. Ang gaganda ng mga anak mo. Sana walang masamang mangyari sa kanila. Nabitiwan ni Lika ang cellphone. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Napahagulhol siya, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Isang tahimik na sigaw ng purong takot at desperasyon. Ito na. Ang giyera ay nagsimula na at ang kanyang mga anak ang nasa gitna ng panganib. Hindi na mapakali si Kenjiro Alfonso. Ilang araw na ang lumipas mula nang makita niya ang employee file ni Lika. Ang mga numero at petsa ay tila isang virus na kumalat sa kanyang sistema, ginugulo ang kanyang pagtulog at pinipilipit ang kanyang mga iniisip sa araw. Isa lang ang nakadeklara, pero 4 ang sinabi niya. Ang petsa ng maternity leave ay isang malaking pulang bandila na kumakaway sa harap niya. Ang bawat ngiti ni Chlo, bawat pag-uusap tungkol sa kasal, bawat plano para sa hinaharap ay tila isang kasinungalingan. Paano siya magpapakasal kung may isang napakalaking tandang pananong na nakabitin sa kanyang nakaraan? Isang tandang pananong na may 4 na maliliit na mukha. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkakamali siya. Na nag-o-overthink lang siya. Ngunit ang takot sa mga mata ni Lika ng gabing iyon ang hindi niya makalimutan. Iyon ang nagpapatunay na mayroon siyang itinatago. Isang bagay na malaki. Isang Sabado ng hapon, habang nag-iinspeksyon siya sa kanyang hardin, nakarinig na naman siya ng tawanan mula sa kabilang bakod. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang pag-iyak. Waa! F.I. Dolly, isang maliit na tinig ang humahagulhol. Dahil sa isang impulse na hindi niya mapigilan, muli siyang sumilip sa siwang ng bakod. Nakita niya ang isang maliit na batang babae, marahil ang bunso, na nakaupo sa damuhan at umiiyak. Ang 3 pang bata ay nakapaligid dito, sinusubukang patahanin ito. At sa isang iglap, ang pintuan ng bahay ni Lika ay bumukas at isang maliit na anino ang tumakbo palabas, hindi papunta sa mga kapatid niya, kundi sa direksyon ng isang butas sa ilalim ng kanilang bakod. Isang butas na hindi napansin ni Ken noon. Bago pa man siya makakilos, ang maliit na batang babae, ang umiiyak kanina, ay lumusot sa butas at napunta sa kanyang hardin. Tumakbo ito papunta sa ilalim ng isang halamanan, kinuha ang isang manikang nalaglag doon, at saka napagtantong nasa ibang lugar na siya. Humarap ito at nakita siya. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat.
Natigilan si Ken. Sa harap niya, ilang talampakan lang ang layo, ay isang maliit na anghel na may malalaking bilugang mata na puno pa ng luha, at may bibig na kaparehong-kapareho ng hugis ng bibig niya. Sa halip na matakot, ang bata ay ngumiti. Hello po, sabi nito sa isang maliit na boses. Lumambot ang puso ni Ken. Nawala ang sisi. Ang naiwan ay isang lalaking nabighani sa isang inosenteng nilalang. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay nito. Hello. Anong pangalan mo? I'm Gesupo. Krisa Casey, sagot nito, yakap-yakap ang manika. So. Ang ikaapat na pangalan. Naligaw ka yata, Yiffy, mahinahon niyang sabi. Umiling ang bata. NY Dolly fell. Kinuha ko lang po. Gusto mo ng juice, alok ni Ken, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Tumango ang bata. Dinala niya si Ify sa pasyo at kumuha ng isang maliit na karton ng orange juice, mula sa ref ibinigay niya ito sa bata, na masayang uminom gamit ang straw. Pinanood niya ito, ang paraan ng paghawak nito sa karton, ang pagkurap ng mahahabang pilik mata, ang maliit na nunal sa ilalim ng mata nito na tila pamilyar. Ace! Nasaan ka? Isang sigaw ang narinig nila. Silly ka! Ang boses nito ay puno ng panik. Mabilis na tumayo si Casey. Oh! Mommy's calling. Bye-bye po, mister, sabi nito, at mabilis na tumakbo pabalik sa butas kung saan ito nanggaling. Naiwan si Ken na nakatayo roon, nakatingin sa maliit na karton ng juice na iniwan ni Giffy sa mesa. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Tinitigan niya ang straw na ginamit ng bata. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot, desperado, ngunit kinakailangan. Ito na ang tanging paraan para malaman ang katotohanan.